So guys, ito na pala yung ating inaabangan na trabaho sa deck crane, yung deck crane racking test. So guys, no, ito na guys, bago natin dyan ilagay yung dip gauge guys, yun yan, dip gauge na yan. Linisin muna natin guys yung kanyang paglalagyan para maging plain. Dahil kunting dumi lang yan dyan guys, marurumihan yung ating special tools or measurement gauge natin guys, hindi natin makukuha yung magandang measurement niya. So, ngayon masyadong maambon pa. Tinatrabaho namin ngayon guys dahil umuulan at saka walang operation. Yun, yun nga, susukatin natin yung kanyang thickness sa body niya at saka yung sa taas sa bearing, linisan din natin dahil dyan natin ilalagay yung dulo ng ating deep gauge guys. Ganyan o. Ganyan ang paglagay. Yan, yan, yan. Basahin mo lang yan. Tapos ikutin mo lang yan dyan yung baba para ma-feel mo na tumukod na yung dulo ng ating stick guys sa deep gauge. Yan, may mga measurement yan dyan guys. Babasahin mo lang kung ilan yung measurement niya. So, ganyan lang lahat dyan. 4 side dyan. So, 4 side. Ibig sabihin guys, 4 na posisyon yan. No? Either mag-uuna ka sa forward, kung saan yun nakatutok yung boom guys or jib, yun yung front niya. So ang likod niyan, yun yung naman yung sa rear niya. So susukatin mo yan, ibaba mo yan dyan yung jib hanggang 25 degrees or mag-limit siya guys. Yung papara siya tuloy-tuloy lang dahil papara man yan. So pag para yan, dyan mo na susukatin yan. Susukatin mo yan dyan. Yun, pumara na guys. So, susukatin mo yan. Yun yung front niya. At pagkatapos dyan, kunin mo din yung likod. So, yung rear. So, front and rear lang yung kukunin mo sa side na like yun, starboard side siya. So, starboard side, front and rear kukunin mo. Ganyan lang. Tapos, tingnan mo yung mga dumi, tanggalin. Yan. Huwag mo hayaang marumi yung dulo kasi hindi talaga makukuha yung correct na measurement guys, no? Ganyan lang yan. O, ulit-ulitin mo lang yan sa 4 na posisyon. Every na posisyon, merong dalawang measurement. Tapos mamaya, pakita ko sa inyo kung ano yung kuha niya, yung formula niya. Ganun na yung formula niyan. Mabilis lang yan guys, no? Ayan na, swing na kami sa kabila guys, sa aft naman na side yan. Yan, aft na side yan. Swing yan sa aft side. Yan. Kung saan nakaharap yung jib guys or boom, yun. Yan, sukat na naman. Ulit-ulitin mo lang yan dyan guys. Hanggang matapos. No? 4 side lang yan. And may paparating para sa kabila yan guys na lalabas yata yung isang container. Yan. Ang ganda ng lugar guys. Ito pala ay nasa Dominican Republic guys. No? Pero may paparating na dilubyo guys. Yun, ulan yan. Kaya binibilisan namin agad para matapos. More stay, more days kami dito guys, no? Kaya more stay, more money. Yun. Kailangan lang tapusin ngayon kasi paparating na ang ulan. Ayan na. Malapit na matapos kami sa 4. Ayan, lipat na naman kami sa pabor. Port side na naman kami guys. Ayan lang. Ulit-ulitin lang natin yan hanggang matapos natin yung crane. Ayan na. Ayan na. Ibababa na yan yung mamaya para i-posisyon na siya guys. So 25 degrees pala to guys, no?
mag-i-stop na siya yung kanya, yung jib niya. 25 degrees. Mm. Binilisan lang namin to kasi may ulan na paparating. Tapos pag wala ng ulan, babalik na naman sila sa discarga guys. So hindi na naman kami makagamit sa crane. So wala na namang time. Mas maganda talagang gamitin na nasa puerto or sa angkorahe na hindi naman magalaw-galaw sa angkorahe. Ayan, patingin-tingin lang ako dyan kung nakaposisyon na ba. Pero yung ulan, paparating na. Ayun oh. So, malapit na kami matapos dyan sa deck crane. Ayan. Linisan nyo naman yan yung pintura. Ayan. Yung grasa. Huwag nyo hayaang may sasalang sa deep gauge. Tapos ito pala, pwede naman gamitin dito yung dial gauge. So, guys, tapos na kami guys. At saka, pababa na kami dahil baka lalong lalakas pa yung ulan at kailangan na naming magmadali. Kaya, pababa na yung port engineer namin guys. Oh, parang mananggiti guys. Ang galing, ang bilis. Wow, sana all. Bye-bye!